taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personnel, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang pagbabalik sa ating channel. At sa araw na ito ay mayroon na naman po tayong re-reaksyonan ng mga video, kabayan. Patungkol nga po ito sa video na talaga naman ay nagdiin kay General Bantag. Dito po atin pong matutunghayan ngayon, posible kaya ito na ang sagot at ito kaya ang tunay or mastermind sa pagpatay di umano dyan kay Ka-Percy Lapid, mga kabayan. Yan po ang atin pag-uusapan sa araw na ito. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe. Pakipindot po ang notification bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin at paki-share sa mga Facebook at Messenger kung inyo pong mamarapatin, kaibigan. Maraming salamat po muli sa iyo. Kahit pa ilang pera ang isuhol nila sa akin, wala yun. Sabi ko nga po sa mga personal ng Bucor, hindi ako pumunta dito para magpayaman. Pumunta ako dito para ayusin kayo. Ito po siguro ang masasabi ko sa sambayan ng Pilipino, may pag-asa pa po. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa kahit ganyan man kabigat mga problema natin. Kasi mayroon po tayong Diyos. Sa Diyos lang po tayo humuhugot ng lakas. Kung sa tao lang po yung tao namamatay, pero ang Diyos po natin. Apo. Kahit ano po yan, kahit kamatayan, harapin po natin yan. Basta mayroon po tayong Diyos. At yun po ang ating tapang. Tumayo po tayong lahat, labanan ng lahat. Mahirap man ang buhay, aking matitiin. Basta't walang tanika lang, nakatali sa leeg. Ayan nga po mga kababayan ang ating re-reactionan ngayon, ano? Bayan, bago po kayo mag-comment, sana po nakikiusap ako sa inyo, patapusin po muna ninyo ang video para po makita po natin ang buod at ano po talaga ang sinasabi ng video, no, mga kababayan. Pakiusap ko lang po sa inyo kung inyo pong mamarapatin, ano? Para mas maganda po, doon kayo mag-comment after nyo pong mapanood ang buong videong ito. Sapagkat medyo may pagkamasilan po ang videong ito, kabayan, ano? Na ating re-reactionan ngayon. Gaya nga po ng ating title, ito po ay siya na ba ang tinutukoy nga po ditong mastermind. Yan po ang ating aalamin sa videong ito. Pero bago po tayo dumako doon mga kababayan, papanoorin po muna natin at re-reactionan natin po itong mga nauna na pong mga video ni General Bantag. Magpa-flashback po sa atin dito na talaga naman napakalabo po talaga or malabo pa sa sabaw ng pusit na si General Bantag ang totoo or mastermind nga po dito sa pagpatay kay Percy Lapid. Yan lang naman po ay sarili lang po nating opinion, base lang din po dito sa ating mapapanood na mga video, kabayan, ano? Again, inuulit ko, disclaimer, hindi po natin pinapakialaman ang desisyon or kung ano man po ang magiging hatol ng korte laban nga po dito kay General Bantag. Sa atin lang po dito, ito po ay mga video na ng mga nakapublic, ay magre-reaction lang po tayo rito based dito sa video ito. Sama-sama natin panoorin, kabayan. Yan, basta mayroon po tayong Diyos. At yun po ang ating tapang. Tumayo po tayong lahat, labanan ng lahat. Naasahan ko kayo, namin kayo, na magpakasap. Kung ang gera nga hindi nyo inaatrasan, di ba? Ito lang, kailangan maging matibay ka sa lakas at dami ng suhol. Alam naman natin, dami. Ayan mga kababayan, yung sinasabi dito ni General Bantag nung nandyan pa nga pa siya sa Bucor, inaasahan ko kayo na magpaka-SAF. Ano bang ibig sabihin ng SAF? Diba yung mga special forces natin ng mga kapulisan? Kasi nga, bakit ganon? Dahil nga matindi po talaga ang kinakaharap nila dyan sa Bucor. Kaya yun po ang inaasahan ni General Bantag patungkol nga po dito sa kanyang mga tauhan. Ngayon, ano po ay yung bukod pa dun sa kanyang inaasahan na magpaka-SAF kasi nga po matitibay. Ang problema nga lang po dito mga kababayan kasi po mabigat po talaga ang
kanilang kinakarap. Yan nga po ang mga sindikato na namamayagpag po dyan sa Bucor bago po dumating ito nga pong si General Bantag. At fortunately, nalinis po yan ni General Bantag ayon naman kay dating Pangulong PRRT. Tuloy natin. Drug lord yan, di ba? Ano bang expect mo sa mga drug lord? Binibili ang pati kaluluwa yata, di ba? For me kasi, the very reason that's why sinasabi natin na we value the preservation of life and that hindi po natin kailangan na pagtatakutin ang mga kriminal. Hindi siya pro-victim kamukha namin, ano? Kami ba nabigyan ng second chance yung mahal namin sa buhay? One is certain, ang mahal namin sa buhay is 6 feet below the ground, while itong mga kriminal na to, na-enjoy lahat nila yung benefits. The right to get a lawyer, the right to file motion for reconsideration, and all the rights to get a counsel, lawyer. Samantalang yung mga mahal namin sa buhay, ang isang sigurado, 6 feet below the ground sila. So should be addressed strongly. Ang pananaw po namin dito, pag mga hardened criminals, dapat kamay na bakal, hindi malamya, at yung salita, yung mensahe should be strong, simply because this is the only language para maintindihan ng mga kriminal. Kung hindi man nakausap nung nag-coordinate kay Ayan po, kabayan, yung sinasabi niya na this is the only language na maintindihan ng mga kriminal. Dapat nga talaga maging matindi po ang ngipin or pangil ng batas para usigin po yung mga kriminal na yan sapagkat sabi nga po dito ni Sir, isa sa tiyak dito yung kanilang mga kapamilya at mga kamag-anak ay 6 feet below the ground po mga kababayan. So ibig sabihin, patay na po. General Bantag, si General Bantag mismo. Bakit hindi nila pinarating kay Bantag kung hindi di ba? So ano yung reason nila na hindi ba nila nakita yung sense of urgency ng ongoing investigation na kailangan ay ma-resolve natin yung kaso? Or kung nakarating man kay Director Bantag yung initial coordination na yon, ano ang mga actions na ginawa niya? Dilima, hinostage, patay ang Kanya mga kababayan, no? Ito yung sinasabi ni General Bantag na hindi nga niya alam di ba? Hindi niya alam yon na mayroon palang suspect doon. Di ba sinabi na yan ni General Bantag nung nakaraang mga video natin reaction? Tatlo? Di ba tatlo yan? Ba't mo hindi i-relieve din ng PNP? Tatlong buhay yun, isa kay Percy Lapid. Bakit? Ano buhay ba ang pinag-uusapan dito? O yung interest nilang, ewan ko kung anong interest. Anong nakakabase yun? Tatlong buhay ng Muslim yan, Senator Robin Padilla. Ang sinasabi doon, kaya nagwala yung mga yun, binababoy ang pagkain nila. Bakit? Diba? Tapos ng hostage, hostage si Dilima, wala nang tatakbon yung mga yun, tatlong yun. Papatayin ka talaga yan. Ng hostage ka Kung susundin yung paraan ng pag-relieve sa inyo o pag-suspend sa inyo dahil sa isang incident, wala sa ayos. Wala sa ayos. Wala At sa ayos. kung yun ang gagawing pattern, dapat sibak din si PNP chief. Hindi siguro dapat siyang masibak. Pero basing on my experience sa naging situation ko, dapat sibak din siya. Nararamdaman Ito mga kababayan, tungkol nga po dyan kay ex-PNP chief na dapat pa masibak dahil nga sa kapabayaan din doon sa nangyari kay dating Senador De Lima. Yung mayroon nga po ng hostage doon, hinostage si ex-Senador De Lima. Ito, may kukonekta rin po natin dito nga sa nangyari lately dito nga po sa Bucor, kabayan. Patungkol nga po dyan sa pagtakas ni Kataruha. Kasi yung pagkakasuspindi ni General Bantag ay una doon nga sa pagpatay ay Percy Lapid. Yun yung siya yung pinaka-tinukoy na mastermind di umano. Ngayon, ang pangalawa niyang suspension ay doon naman sa pagpapa-interview ni General Bantag na ma-interview itong si dating AFP Chief Palparan, mga kababayan. At doon, nagkaroon nga po ng panibagong suspension si General Bantag. Sa kabilang banda naman, itong si Katapang na pumalit kay General Bantag ay natakasan ng isang Kataruha pero hindi po nasuspindi kahit man lang isang buwan or 30 days, di ba? Ano ba ang mas mabigat? Ang pagpapayag ng pagpa-interview o yung natakasan ka ng isang preso? Comment nyo nga yan, kabayan, kung ano ang mas mabigat yan. niyo po ba na kayo na ang tinutumbok na mastermind ng nangyari kay Percy Lapid sa sarili niyo? Oo, tama nga. Tama yung sinasabi mo, Katunding, na parang ako na nga. Dahil ang dami, 160, bakit
hindi i-relieve yun ng BJMP na sinasabing nandun doon yung middleman. Sabagay, hindi siguro namatay yun. Pero ano ngayon ang safeguard din na ginagawa niya? Nasaan? Expose din ninyo yung 159. Baka tumakas din eh. Ito niyo mga kababayan, no? Yan po yung isa talagang big question mark para sa lahat, no? 160, napakabilis po nilang natukoy si General Bantag na pinpoint. Kung tawagin nga po niya si Pangulong Duterte ay Dutae, di ba? Tuloy natin. Baka nandun sila. Ba't sila nakaano rin sa akin? Yung mastermind. Sa 160 na yan, baka tumakas na rin. Sa totoo lang, yung early ano na yon, early press con na yon. Tama bang mag-press con ka sa totoo lang na hindi pa luto ang lahat? Wala akong option katunying kundi sabihin sa kanilang pumalpak sila doon. At maraming nagsuffer. Kung totoong pinatay yung Villamor yan, kasalanan nila yun. Ba't kasi nila i-expose na, oh, ito na yung gunman nyo. Anong gagawin ngayon? Mayroon palang middleman, mayroon pa palang mastermind. Eh di nagklintik-klintikan na. Hindi tumakas na yung mga yun. Hindi na sana namatay yung sinasabi nilang Villamor. Di ba? Yun lang naman ang susi dun eh. Namatay na yun. Kung yun talagang totoo. Eh kung fall guy, puro fall guy. Kasi sabi niya, ang dami namang middleman. May PJMP pa. Saan ba talaga? Ilan bang dapat mag-middleman dyan? Sabi ni General Bantag, yun dapat ang magiging susi doon kung hindi yun namatay, no? At hindi pinatay. Ituloy po natin mga kababayan. Dito naman po sa part na inyong iniintay, no? Ito po mga kababayan, ang video na to ay masilan po ito sapagkat mayroon po nitong tinutukoy na di umano siya daw ang mastermind. Tanong yan ha, question. Hindi po natin sinasabing yun na nga po ito. Ito po ang video na ipapanood sa inyo dito po sa ating kasama si Bagong Lipunan mga kababayan. Ay makakaya kung ako ay malaya. Nagkukulang na nila sa akin ay kumukuksa. Grabe, dama natin kabayan yung lungkot. Sa sariling lupa ay alipin ako ng banyaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga mga kalolista sa bayan. Ako pala si Kaloy Roy ng bagonglipunan.com. Sa hindi pa po naka-subscribe kay Kaloy Roy or Bagong Lipunan, mga kababayan, pakisubscribe nyo po siya. Puntahan nyo po ang kanyang channel, Bagong Lipunan. At kung subscribers na kayo niya at napadpad kayo rito sa akin ngayon lang, pakisubscribe nyo naman po ako. Maraming salamat sa iyo, kabayan. At mainit-init ang ating pag-usapan ngayon mga kaloys. Malalapit na ba talaga tayong mag-bingo doon sa ating analysis, di ba? Nung bago pa lang, okay, na tigok si Percy Lapid. So, ano yung pag-usapan natin mga kaloys? Ito yung tungkol sa isang revelation, okay? May post kasi na inililink itong si Mrs. President dun sa kaso ni Percy Lapid, di ba? I-review muna natin mga kaloys yung ating analysis, okay? 9 months ago, 10 months ago pala, okay? At sinabi natin na talagang napakalayo, okay, ng probability na itong si DJ Bantag ang siyang may utak. Right? In-explain ko na yan sa inyo na 2020 ay si Percy Lapid ay tinitira na si Bantag. 2020 ang president si Duterte. Si Duterte ang naglagay kay DJ Bantag, 'di ba, sa posisyon, right? Bakit buhay si Percy Lapid? Tapos sasabihin nila na ginawa talaga ni Bantag yung pagpatay kay Percy Lapid, eh di ba wala na sa poder sa Duterte? So it doesn't make sense. Right? So may mga videos tayo mga kaloys na ating i-review. Hi Mr. Roy, kailan kaya mapatalsik yung Budol King at Snake Queen dyan sa Malacanang? May pag-asa pa kaya na mawala sila? Maraming nagtatanong talaga mga kaloys kung sino talaga yung mag-umpisa dyan sa Pilipinas, di ba? Abangan natin mga kaloys. So, eto mga kaloys, may isang post kasi na bakit iniugnay itong si Liza at bakit may threat pang nalalaman. Right? So sa mga baguhan lang, alam kong hindi kayo makakakonect, kung baguhan lang kayo nanonood, hindi kayo makakonect, pero yung matagal nang nanonood sa akin, alam nila yung pinag-usapan namin before, yung nag-analyze kami kung sino ba talagang mastermind. Kasi imposibleng si DJ Bantag na wala na sa poder sa Duterte. At bakit yung mga pinagsasabi ni Boying ay hindi nagkakatugma, nagsisinungaling siya. Right? So, review muna natin mga kaloys yung video. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Bakit hindi lumipat yung mouse? Yan. Wait. Okay, dito. Ito yung mga analysis natin before mga kaloys, diba? So, may mga video number, right?
kung titingnan nyo dito mga kaloys, itong pangatlo, okay, angat ko lang, ito. Yung video natin, 185, okay, nireview natin yung last 4 days ni Percy Lapid. At balita ko, yung video ni Percy Lapid na yon ay binura na. Sino ba yung admin ng YouTube channel ni Percy Lapid? Di ba yung kapatid? Right? No. So, maintindihan natin ngayon kung bakit yung kapatid ni Percy Lapid ay talagang sasang-ayon kung anong sasabihin ni Boying Rimulya. Okay? Dahil nga dun sa revelation ng isang post. Hindi ka ba matatakot? Right? And then, balikan nyo ito mga kaloys, video 185. Okay? Panoorin nyo yung ating analysis dyan. Na itong si Boying Rimulya, ang tinira ni Percy Lapid 4 days bago siya natigok. Okay? Matagal ng, kumbaga, few months ago pa yung nagsabi si Percy Lapid about Digibantag, pero hindi naman niya mention yung pangalan. Okay? So, bakit papatay nga ni Digibantag? At bakit gamit pa si Digibantag nung mga kalaban niya na para papatay pa? Di ba kagaguhan mga kaloys? Tapos, dito rin mga kaloys, di ba? Yung sinasabi nila na si Percy talaga yung pumunta sa bahay. Di ba sinabi natin magkaiba yung sasakyan, okay, na ginamit dun sa video. At bakit naman mag-e-effort pumunta dun si Percy Lapid? Right? Ito yung video 130. Tapos dito naman mga kaloys, video 181 ay binalikan na Patungkol dyan mga kababayan sa sinasabi ni kasamang Bagong Lipunan na hindi talaga pumunta doon si Percy Lapid, na-reaction na po natin to ng mga nung araw mga kababayan, di ba? Nagkaroon na tayo ng reaction dyan na sinasabi ni Percy Lapid ang balita sa atin. So meaning, binalitaan lang siya na yung mga sasakyan ay 11. Habang pina-flash niya doon sa kanyang video yung pagpunta nga di umano doon sa bahay ni General Bantag ay sinasabi niya na ang balita sa atin ay 11 yung mga sasakyan na yan. So, kung binalita lang sa'yo, ibig sabihin, hindi ka po nakapunta doon. Tama ba? Natin yung video ni Percy Lapid na tungkol kay Boying na talagang below the belt ang banat. Mas matindi pa ang banat ni Percy Lapid kay Boying kaysa kay Digibantag. So, it doesn't make sense na papatay ni Digibantag si Boying. Di ba mga kalis? Wala na sa poder si Duterte. Sana noon pa, 2020, ginawa na niya na matindi talagang banat ni Percy Lapid. Bakit ngayon lang na si budol-budol man na? Di ba mga kaloys? So, ayan yung mga analysis natin before mga kaloys. Sabi ko nga, malapit, okay? Kung tatanungin yung probability na sino ba talagang mastermind, mas malapit yung probability na sa kampo ni Boying may kinalaman. Right? At nadulas nga yung, di ba, yung gunman. So, medyo mahaba ba yung live discussion natin mga kaloys kung isa-isahin natin to. So, panoorin nyo lang itong mga videos na to para masundan yung mga kaloys. Okay. So, may post yung isang vlogger. Okay. Ito yung tungkol. Sino makakahula kung sinong nag-post nito mga kaloys? Okay. Sabi niya dito, can you confirm First Lady Liza what William sign of the computer school that owns BBM's campaign headquarter? So, tinignan ko yung mga kaloys kung saan na yung headquarter ni BBM. Dito yun mga kaloys. Nag-work kasi ako dati sa Accenture, sa Cybergate, diba? Sa Mandaluyong. Hindi ko maalala kung bago ba tong building na to or bagong nirenovate. Pero alam ko parang Prudential to eh. Kasi katapat nga lang ng Accenture dati. Diyan ako nag-work. Ito na nga, may-ari dito. So, mga kaloys, hindi ko, naubusan ako ng time para alamin kung sino yung si William. Pero sabi dito, computer school. So, dalawa lang ang alam kong computer school, STI or AMA. Diba? So, mga kaloys, pakitype naman dyan kung tulungan nyo ako dito sa binura ni SAS. Okay? Post po to ni SAS, mga kaloys. May nag-forward sa akin, so tininan ko. Ito ngayon kay Percy Lapid. Okay? In relation to yung sa pagkamatay ni Percy Lapid. Na, yun, kine-question niya si Liza. Sabi ni Maria Socorro, ang aga ng live mo si Roy 5 pa lang ng umaga. Pasensya na po kasi maaga din yung pasok ko mamaya, 4 a.m. Okay? Sa trabaho ko. So, I need to sleep early din mga kaloys. So, maaga tayo. Pasensya na po. Mahirap naman din magtatrabaho ko doon. Baka mahimatay ako at mag 911. May bayad pala yung 911 dito mga kaloys. So, anyway. So, pakitype na lang dyan sa chat box mga kaloys kung mahulaan nyo kung sino itong si William. Okay? Na yun na nga, may-ari ng computer school, na may-ari ng building kung saan yung headquarter ni BBM. Right? So, dito mga kaloys, in-invite si SAS, okay, ng William na to sa isang restaurant. Okay? October 25. Kailan ba namatay si Percy Lapid? It's October 5 or 4. Right? Basta doon 5 or 4 yung namatay si Percy Lapid. So, bago pa lang. So, this time, nag-discuss na tayo kung sino pa talaga ang mastermind dito or bakit pinatay si Percy Lapid, di ba? Ang alam na natin, si Percy Lapid ay talagang kritiko ng BBM administration. Siya ngayong nagbansag talaga, no?
sabi niya, Bongbong Marcos, mag-ingat ka kasi napapalibutan ka ng mga sindikato. Yun yung sabi ni Percy Lapid na talagang hindi ko makalimutan. Bakit sindikato yung mga ano? And October to mga kaloys, alam na natin na nagkagulo ng Uniteam, di ba? Bago pa umupo si Bongbong Marcos, mga June, okay, tinitira na ni Tonying at ni Thinking Pinoy, si Vic Rodriguez, yung Executive Secretary, at yun na nga, September, pumunta sila ng New York, yun yung bumabalita na black eye itong si Bongbong Marcos kasi nga bakit pinirmahan na yung appointment ni Attorney Vic bilang Chief of Staff. Okay, tapos ito na nga, October 4 or 5, namatay yun si Percy Lapid. Right? Tapos, 20 days later, okay, in-invite itong mga, hindi ko alam mga kaloys kung mga ano to, yung mga vloggers. Kasi may isang, mga kaloys, isang vlogger din na nagsabi, okay, si Badong ba yun? Aratilis? Yung vlogger? Aratilis ba yung pangalan? Basta, Badong something. Vlogger din ni BBM. Okay? Nagsabi siya na kinausap ni Martin Romualdez, okay, at ni Boying Rimulya, ang media, okay, mainstream media, na dapat bigyan ng chance itong si Bongbong Marcos at wag masyadong, okay, atakehin. So, ibig sabihin nun, pinapatahimik nila mga kaloys. So, yun na nga, dahil nga sa mga pangyayari, ngayon, na-realize natin na ang choice pala ng mainstream media, okay, generous allowance o ma-persified. Okay? Persified. Kasi nga, nagkaroon na nga ng sample eh. Sinampulan na nila para matakot yung mainstream media. Right? Unlike dun sa time ni Duterte, na itong mainstream media ay todong atake. Diba? Umutot lang si Duterte, naging kritiko na, diba? Ganun ka yung that time ni Duterte. Talagang galit na galit sila. Tapos ngayon, sinong inaatake nila? Si Sara Duterte. Kaya magtataka, bakit yung mga dilawan na, bakit nila tinitira si Marcos? Ito magalit sila sa mga Marcos. Bakit ngayon kay Sara? Mas matindi pa lang kalaban ng Duterte ng mga dilawan, mga kalis. Kasi diba, todo talaga sila. May narinig ba kayong dilawan na tinitira si Martin Romualdez? Wala. Kasi nga sabi nung vlogger, kinausap daw ni Martin Romualdez at Boying itong mainstream media. Aside from generous allowance, may pabonggang party at kasama sa travel. Kahit saan pumunta si Kuting, nandun sila for free. Siguro may allowance pa yan for sure. Right? Sino nagbabayad? Taong bayan. Sinong kawawa dito? Taong bayan. Di ba? Nabudol. Sabi ni Margarita Libon, mag-isang taon na wala pa rin nakukulong sa pagkamatay ni Percy Lapid. Di ba may warrant of arrest na kay DG Bantag? Right? At alam naman natin na talagang kahit siguro yung prosecutor or yung judge ay takot talagang ma-persified or ma-degamonize. Okay? Sa ating analysis mga kaloys, yung pagkamatay ni Percy Lapid ay isang paghihiwatig, okay? Sa mga mag-against, lalo na sa grupo ng mainstream media, right? Na kung dadakdak kayo, okay, kung magiging magsalita kayo against sa budol administration, ay talagang ma-persified kayo. Tapos yung nangyari naman kay Governor Digamo, yun po ay isang sample, okay, para dun sa mga politiko na gustong mag-criticize sa budol administration. Maging kritiko kayo, ma-degamonize kayo. So, gumawa sila ng sample. Hindi pa kayo niyan? Matatakot? Diba? Generous pork barrel o degamonized? Generous allowance o persified? O, ano na papiliin nyo? Right? Kaya nga nagbingo dito si Percy Lapid sa sinabi niya na ito talagang administration ay napuno ng sindikato. Right? Siguro kung buhay pa yung si Percy Lapid, siya talaga yung unang kritiko ng pagtaas ng presyo ng sibuyas, ng rice, di ba mga kaloys? Siguro itong si Percy Lapid ay hindi sumang-ayon dun or baka sinabihan sila na may pwedeng gawin sa'yo ay siguro tapang nitong si ayun, nasampulan. Itong post ni Sas mga kaloys kasi nga may bago sila pagkatapos nung pagkikita nila dito ay may pabaon na salita. Okay? Ito yung he can kill for BBM. Diba? Imagine, ganito na baka demonyo itong budol administration, mga kaloys. At saan kumukuha ng order ito? Kay Liza. Diba? Sabi ko nga sa inyo mga kaloys, ang nagpapalaka talaga sa ating bansa, hindi si Bongbong Marcos, kundi si Liza. Napaka-obvious, gamito na naman yung common sense nyo mga kaloys. Diba? Sabi, nasa ng ebidensya? Yung mga witness, hindi ba yung ebidensya? Mga Ensaymada vloggers? Hindi ba yung ebidensya? Diba? Sabi ni Glenn Chong, ebidensya siya. Oh, ano kayo ngayon, mga Ensaymada vloggers? Nung sinabi ni Liza na kaya niyang pagsabihan si Bongbong Marcos na mag-iapot yung tao, hindi ba pangingialam yun? Hindi ba yun sign na kayang kontrolin ni Liza si Bongbong Marcos kasi confident siyang nagsabi dun? I-deny nyo pa? Galing na mismo sa bibig ni Liza. Tapos, yung sinabi ni Bongbong Marcos na Liza is so matapang, ayun, fake news yun. Galing mismo sa bibig ni Bongbong Marcos. May video nun. Tapos yung happy wife, happy life.
Diba? Gumagana ba ang common sense nyo sa sinabi niya? Or poor comprehension lang kayo? Or nagbubulag-bulagan kayo kasi takot kayo ma-persified? Or mas gusto niyo lang yung generous allowance? Sabi ni Liz Vergara, Mr. James, So ayan nga po mga kababayan ng ating napanood dito, ano? Siguro naintindihan niyo po kung paano mga pag-a-analyze dito ni kasamang bagong lipunan. Kayo na pong bahala mga kababayan. Sa atin lang po dito ay isinishare ko po ito sa inyo. Nakakalungkot po isipin mga kababayan na talagang dito nadidiin ng lubos si General Bantag. Siguro nga ito po ay kapalaran na kailangan niya pong malagpasan. May awa po siguro ang Diyos, darating din po ang liwanag sa dilim na parte ng buhay ni General Bantag ngayon. Yun po ang ating reaction dito mga kababayan. Sana po naunawaan ninyo ang punto ng ating ginawa ngayon na pag-reaction. Kayo na po ang bahalang mag-comment kung ano po ang inyong nasa saloobin. Maraming salamat muli una sa lahat sa Diyos at sa inyo po ang mga walang sawang sumusuporta sa ating channel. At ito po kay General. Sana ninyong kalilimutan kung galit ka sa droga, ano pa ang hinihintay mo? Magbantag. As always, Pilipinas. Maraming salamat. Bye-bye po.